Maulan na umaga po sa ating lahat. Good morning. Parang giniginaw ata. Parang naninibago sa tagal ng panahon na sobrang init. Pero praise the Lord dahil ngayon ay panahon na ng tag-ulan. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Then sa mga pagsubok na ating nararanasan everyday, pinaparanas ng Panginoon sa atin kung paano siya nagiging mabuti sa ating mga buhay. So alam ko po na appreciate po natin yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So lubos din po kami nagpapasalamat sa lahat po ng members ng NAGA na kung saan kayo po ay patuloy na nagsusuporta po para sa gawain. Hindi lang po dito sa NAGA, then kasama po kami doon sa Milaor. So hindi ko na po isa-isahin kung sino po yung mga nagbibigay ng kanilang extension ng kanilang tulong. But ang Panginoon po yung magsusukli sa lahat ng buhay na kung saan nagiging bahagi ng gawain ng Panginoon. So this time po, bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, let us bow down our head. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na sadyang pong napakabuti niyong Panginoon sa bawat isa po sa amin. Yung Panginoon namin na nagligtas sa amin noon na mga henerasyon hanggang ngayon, nagiging faithful ka pa rin sa aming mga buhay hanggang ngayon. Hanggang sa mga henerasyon ngayon, nagiging faithful po kayo. At hindi niyo po kami pinapabayaan. At still, yung inyong kabutihan ay palagi po naming nararanasan sa aming mga buhay. Lord, bago po kami makinig ng iyong mga salita, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaalaman, para po aming malaman kung ano po yung inyong gustong ipaabot sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Open niyo po yung aming heart, yung aming mga isipan para, Lord, malaman namin kung ano po yung reality ng inyong mga salita. Lord, ikaw yun na po yung bahala sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. And Matthew chapter 4 verse 1 and 4. It speak of temptation of Jesus. Pagkatapos ni Jesus na mag-fasting ng 40 days and 40 nights, he was hungry. Dito sinamantala ni Satan ang malaking opportunity sa pag-tempt kay Jesus sa pamamagitan ng pagkain. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, command that the stones become bread. Here we read the powerful response of Jesus. He said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Based on Jesus' temptation, it is an example for us that we must also live the word of God. So, ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang ito, living according to God's words. Living according to God's word. So, now let us examine what it means living according to God's word. Una po, living by God's words means to humble yourselves. Deuteronomy chapter 8 verse 3, ano po ba yung sabi? Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala, nining inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. The whole 8th chapter of Deuteronomy is about Moses instructing the nation of Israel to remember the eternal their God. Man does not live by bread alone. It is direct quotation by Jesus to respond the devil's temptation. Ang tinapay po, hindi guarantee sa buhay na walang hanggan. Pero ang pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Diyos, ito ang totoong makakapagbigay
ng buhay na walang hanggan. Ang pagdala ni Moises sa mga taga-Israel sa wilderness, isa itong paraan ng Diyos para sa pagdisiplina ng Diyos para sa kanila. Para maturuan sila ng tamang pag-uugali habang nasa wilderness sila. Para mai-apply nila sa kanilang mga sarili ang pagiging mapagpakumbaba sa kanilang mga sarili. At ituon nila ang kanilang sarili sa pagtitiwala at mananalig sa Panginoon. Sa time po ni Moises, ang mga taga-Israel, wala po sa kanila ang pagpakumbaba sa pamamagitan ng pag-alay nila ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Tayo na mga anak ng Diyos, mga kapatid, walain din natin ang pagiging reklamador pagdating ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Yung ating mga pride, yung ating ugaling mapagmataas, kagaya ng mga taga-Israel, binigyan sila ng pagsubok ng Diyos dahil para malaman nila kung paano magtiwala sa kayang gawin ng Diyos sa kanila. Tayo din na kanyang mga anak, pinaparanas din sa atin minsan yung matitinding pagsubok para may apply din natin sa ating mga sarili yung kanyang mga salita para sa ganun magiging mahigpit lalo yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi minsan, kumpiyansa tayo minsan sa ating mga sarili. Kumbaga, wala na yung humbleness, wala na yung pagiging makumbaba sa sarili. Like na mga buhay ng mga taga-Israel. Kumbaga, pina-experience na ng Panginoon sa kanila yung mga blessing. Pero, parang nakukulangan pa rin sila. Parang nawawalan pa rin sila ng pagtitiwala sa Panginoon. So mga kapatid, gawin po nating ugali ang pagiging mapakumbaba sa ating mga sarili. So pangalawa, living by God's words means to follow His commandments. Deuteronomy chapter 8 verse 6. Ito po yung pagkakasabi. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Living by God's words means to follow His commandments. So, ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. It is not enough. Kinakailangan na ating patunayan yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Di ba minsan sinasabi natin na naniniwala tayo na may Diyos, pero hindi naman tayo nagsisimba. So meaning yung ating faith kay Lord nagiging useless dahil hindi naman natin ginagawa yung mga utos ng Diyos na gawin yung kanyang kalooban. Kung totoo mga kapatid, kung totoo kang merong pananampalataya, sumusunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, dapat makikita na merong pagbabago sa iyong buhay. May pagbabago sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, may pagbabago sa iyong mga ginagawa, at ito ang nagpapatunay na ikaw ay totoong followers ng Panginoon. Dahil nakikita na mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Ang tanong po ba sa atin ngayong umagang ito, sinusunod ba natin ang command ng Panginoon? Mayroon na bang pagbabago sa ating mga buhay? Marami na pong pastor siguro ang nakatayo po dito sa harapan. Siguro po, enough na po sana yung mga salita ng Panginoon na kanilang ginamit para mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Kung ano ba yung mga dapat nating i-apply sa salita ng Diyos, kailangan po nating i-apply sa ating mga buhay. Hindi sa kung ano lang po yung ating narinig, then lalabas tayo sa church na hindi po natin alam, hindi natin na-apply yung application sa ating mga buhay. Kung totoo po tayong nagsusunod sa salita ng Diyos, kailangan makikita na mayroon pong pagbabago sa ating mga buhay. Ang tanong, sa tagal na po ba natin na nagsiserve sa Panginoon, mayroon na po bang pagbabago sa ating mga buhay? Sinusunod ba natin yung command ni Lord? Sinusunod ba natin yung gusto ni Lord sa ating mga buhay? So mga kapatid, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang pagsusunod sa Diyos,
Hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, it is not enough. So, ang sabi ng James chapter 2 verse 18, ano ba ang sabi? Ngunit, may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba mabuti iyan? Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa, isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Useless mga kapatid na nandito tayo sa loob ng church, naniniwala sa ating Panginoon, pero hindi naman sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mga kapatid, sana po, hindi lang po tayo uupo sa ating upuan. Sana po, uupo po tayo sa ating mga upuan na mayroon pong nalalaman pag uwi po natin sa ating mga bahay. Sana po kung ano po yung ating naririnig every Sunday, sana po ating i-apply sa ating mga buhay. So tayo mga sumusunod kay Kristo. Kung totoo tayong sumusunod at naniniwala o namuhay sa kanyang mga salita at naniniwala sa Diyos, kinakailangan na makita sa ating mga buhay ang totoong pagbabago. Pangatlo po at panghuli. Living by God's words means to recognize that God is our ultimate provider. So minsan naniniwala tayo at namumuhay tayo sa salita ng Panginoon, pero minsan, parang wala po tayong tiwala sa Panginoon. Kasi minsan, pag nauubusan tayo, parang sinasabi natin, saan na ba yung Lord yung provision mo, Lord? Saan na ba, Lord? Kaya mo bang ibigay? Minsan, nagda-doubt tayo sa kayang gawin ng Panginoon. So, ito po yung pagkakasabi ng Mateo chapter 6 verse 25. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa inyong susutin sa katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Si Jesus said that man shall not live by bread alone. Kaya nagbigay siya ng instruction sa mga tao at sa kanyang mga disipulo na hindi mabahala sa buhay kung ano ang kakainin, iinumin o ano ang susuotin, at patuloy siyang nagsalita sa pamamagitan ng isang tanong na ang buhay higit pa sa pagkain at ang katawan higit pa kaysa sa damit. Kumbaga, pinipilit ni Jesus na ipaintindi sa mga tao at sa kanyang mga disipulo na hindi talaga mabahala sa mga pangangailangan sa buhay dahil kaya ng Diyos ibigay kung ano ang nararapat para sa atin. Ano po ba ang rason kung bakit nababahala ang tao sa buhay? Isa sa mga rason kung bakit nababahala ang tao sa buhay kasi natatakot tayong maubusan. Kung sa pagsunod na sa Diyos ang ating pinag-uusapan, ng tao natatakot na baka mawalan ng trabaho. Baka pagdating ng linggo, baka hindi makasama ang mga barkada. O higit sa lahat, kung mag-a-attend ako ng Sunday worship, baka mamimiss ko yung happenings kasama yung aking mga friends or mga katrabaho. O di kaya, a-absent na lang muna ako sa Sunday worship kasi sayang yung ka-meet up ko na client. Extra income din yun. O di kaya, baka kung susundin ko yung kagustuhan ni Lord, hindi ko magagawa yung sarili kong kagustuhan. Di ba minsan ganyan po tayo? Ginagawa po nating alibay or gumagawa tayo ng alibay para magiging hindi tayo maka-attend ng Sunday worship. Pero mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos at kung ipinagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat mong mga pangangailangan sa buhay, kaya niyang i-provide ang lahat nating mga pangangailangan. Naguhuri lang yung tao kasi natatakot tayong mauubusan ng ating pangangailangan. Ano po ba yung sabi ng Mateo 6:33?
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added to you. Kaya mga kapatid, unahin natin yung hanapin ang karyaan ng Diyos. Hindi ko ibig sabihin na hindi na po tayo magtatrabaho. Pero ang point po ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating priorities sa buhay, dapat hindi po natin kakalimutan yung ating Diyos. Kahit gaano po tayo ka-busy, dahil po sa hanap buhay, dahil po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero mga kapatid, di po natin kakalimutan na sa lahat po ng ating priority, dapat po hindi natin makakalimutan ang ating Diyos. Amen po ba? Seryoso po kaya kasi tayo. So, mga kapatid, yun po yung gustong iparating ng Diyos. God knows kung magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, ibibigay niya po yung mga espiritual na mga pagkain na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya niyang ibigay yung probation ng ating pangangailangan sa ating mga pagkain, sa ating financial, sa pagkain natin sa araw-araw. Then, pangalawa, yung spiritual na pagkain, yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang challenge para sa atin ngayong umagang ito, kung gusto nating mamuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sana makikita sa ating buhay ang pagpapakumbaba at ating susundin ang kanyang mga utos at ating kilalanin na ang Diyos ay provider at kaya niyang ibigay ang mga bagay na ating kinakailangan. God bless at magandang umaga po sa ating lahat.